the car. I'll be needing some assistance. What's the ETA on? Imagine mo ang isang senaryo kung saan ang isang truck na may dalang mga mapanganib na kemikal ay tumaob sa isang abalang kalye. O ang isang pabrika ay nakaranas ng isang chemical spill o isang bodega ng pesticide na nasusunog at naglalabas ng mga nakakalason na usok sa hangin. Ang mga insidenteng ito ay hindi mahuhulaan at maaaring mangyari anumang oras na nagdudulot ng malaking banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ang mga ganitong pangyayari ay naganap sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang mga katulad na insidente ay posibleng mangyari sa inyong lugar. Ang hazmat o hazardous materials ay tumutukoy sa mga sangkap na nagdudulot ng panganib sa kalusugan, ari-arian o kapaligiran dahil sa kanilang kemikal na taglay. Kasama sa mga materyales na ito ang mga flammable liquids, toxic chemicals, radioactive substances, and biological agents. Ang wastong paghawak, pag-imbak at pagtatapon ng mga materyales na ito ay mahalaga sa pagpigil sa mga aksidente at pagliit ng epekto nito. Ngayon, ano kaya ang mga kahihinatnan kung hindi tayo handa para sa mga ganitong emergencies? Kung walang tamang pagsasanay at mga plano kung paano ang pagresponde, ang mga hazardous materials na ito ay maaaring humantong sa malubhang pinsala, pangmatagalang epekto sa kalusugan, pinsala sa kapaligiran, at maging ang pagkawalan ng buhay. Napakahalaga na mag-undergo ng hazmat awareness level training hanggang sa operations level training ang mga rescuers na re-responde sa mga ganitong pangyayari. Ang pagsasanay na ito ay idinisenyo upang bigyan ang mga kalahok ng basic hazardous emergency response procedures. Kabilang dito ang lectures, tablet of exercises, and return demonstrations. Inaasahan sa awareness level training na ang antas ng kamalayan na ang mga kalahok ay maging bihasa sa recognition and identification, personal protective equipment, and scene protection during toxic hazardous waste incidents. Ipinagmamalaki naming ipahayag ang pagbuo ng Tagbilaran City Government Hazmat Team na binubuo ng mga miyembro mula sa Tagbilaran City Fire Station, Philippine National Police, City Disaster Risk Reduction Management Office, at Tagbilaran City Primary Care Facility. Ang mga miyembro ay sinanay na sa hazardous material awareness at sasailalim pa sa karagdagang pagsasanay na nakatuon naman sa operations procedures upang higit pang mapahusay ang kanilang mga kasanayan at kahandaan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at paghahanda, ang hazmat team ay handang tumugon sa anumang hazardous material incident na pinangangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad.